sumusuporta. 60 billion lamang ang halaga nito, mga kasama. Hindi maaprubahan at kahapon na ay ipinasa na yung budget na wala tayong momento sa ating sahod. 300 pesos! 300 pesos na dagdag sa joke allowance. Yan lamang ang kayang aprubahan ng punyetang gobyerno ito. 300 pesos lamang. Kung hindi pa kay Congressman Tino ay hindi magkakaroon ng budget insertion yung joke allowance. Una, 700. Una, 700. Naalala nyo? Yung joke allowance. Naging 1,000. Nakasingit tayo ng 300. Ngayon, ipapasa na naman yung budget. Nakasingit tayo ulit. 300 na naman. Kaya ang joke allowance natin ay 1,300 na. Humo lamang ang kayang ibigay ng gobyerno. Bakit? Si Gloria Macapagal-Arroyo, si Benigno, si Aquino III, ay walang pinag-iba, parehong kurap kung bakit tayo naghihirap. Kung kaya walang maibigay na dagdag na sahod sa mga guro. Hindi na nagdadagdag ng sahod ay nagbabawas pa ng benepisyo. Binawasan ng 5,000 ang PEI. Nandyan ang RPMS, regulasyon pahirap kay ma'am at kay sir. Ang kalahati nito, ang 1.3 trillion, ito ay napunta lamang kay President Noynoy Aquino. Ito yung tinatawag na presidential pork na kung saan siya lamang ang pwedeng magpasya kung saan niya gagastusin ang 1.3 trillion. Sa DepEd, ang budget ng DepEd ay 321 billion. Yung 321 billion na yan, doblehin mo, yan ang budget, pambayad utang panglabas. Sa madaling sabi mga kasama, nakamamatay na budget. Pinapatay tayo. Kung susuriin natin, ito ay 11.9% lamang ng ating pambansang budget. At ito ay hindi pa aabot ng 1.9% na ating gross domestic product. Kaya ano ang resulta nito? Magre-resulta ito uli ng krisis. Walang katapusang krisis sa ekonomiya, sa edukasyon, higit sa lahat na malalagay sa aba at pang-aaping kalagayan ng ating mga guro sa loob ng isang taon. Mga kasama, dahil wala increase na budget sa 2015, isang taon tayo, isang buong taon, na tayo ay magdurusa, na tayo ay maghihirap. Ayaw na natin madagdagan ang 3 guro na pinagbabaril ng pulis sa Pangasinan National High School dahil sa utang. Ayaw na natin madagdagan si Edwin Labaclado ng Tala High School na pinagtaangkang hold-upin. Si Edwin ay nagtitinda ng kung ano-ano para lang madagdagan ang kanyang kakarampot na sweldo. Utang dito, utang doon. Yan ang kalagayan, aktwal na kalagayan ng ating mga guro at ang budget na ito ay nakamamatay. Kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kaya mga kasama, sa ganitong kalagayan, tinutulak tayo ng gobyernong ito sa kamatayan, sa kahirapan. Kung kaya, wala tayong ibang option kung hindi ang lumaban. Bilang mga guro, mga kasama, hindi pa tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi pa napipirmahan ang budget na yan. Sa Kongreso lamang, ito natapos kahapon. At ang budget na yan ay papunta na sa Senado ngayong Nobyembre. Susugod tayo sa Senado. Magkakaroon muna tayo ng sit-down strike. Sit-down strike November 14 para kalampagin ang bingi at manhid na gobyernong ito. Pagkatapos ng November 14, lahat tayo ay susugod sa Senado. Doon naman pagbobotohan ang budget na ito. Hanggat hindi ito napipirmahan, magsasagawa tayo ng nakakayanig na mga pagkilos. Maliban sa November 14,
na sit-down strike, ito ay hahantong at tutungo sa sabay-sabay na pagliban natin sa ating mga klase. Ito ang last resort natin na kung saan kung mananatiling bingi at manhid ng gobyerno, ang buong NCR, National Capital Region, nalalahukan ng 768 schools, 17 division at 50,000 ay pagkakaisahin natin, pagsasama-samahin natin para mag-maslip. Handa ba kayo mag-maslip? Yes! Kung wala tayong increase? Yes! November 14, sit-down strike! Yes! National Capital Region. Handa ba tayo sa sit-down strike? Yes! Upgrade! Upgrade! Teacher salaries now! Upgrade! Upgrade! Teacher salaries now!